Welcome sa atong episode karon nga kabuntagon, kaalaman at kaunlaran. So ang una natong hisgutan diri mao kining tracer study nga gikandak sa SSC College of Theology. Ma'am Dean, pwede bang mohatag ka og mga clarifications, explanation unsa gyud kining tracer study para asa kini ug unsa ang mga benefits niini nga mga pagtuon. Una sa tanan, buot na ko nga hisgutan unsa ang kahulugan sa research, no? Matud pa sa daghan nga mga libro, ang research usa ka systematic nga proseso ug moingon gani tag systematic, orderly, organized nga proseso sa pagkolekta, sa pag-analisar sa mga datos aron pangitaon ang tubag sa pangutana or solusyon sa usa ka problema, to confirm, to verify, validate, or test an existing theory. So far, in the College of Theology nga department, we had conducted two types of research. One is the descriptive type, and the other one is the qualitative type of research. Ang sa gigamit nako sa tracer study, mao kining descriptive research. Ang descriptive nga research, tipo sa study aron pagpangita sa tubag sa mga pangutana sama sa kinsa, unsa, kanusa, asa ug giunsa, no? So mag-describe kini og usa ka sitwasyon in terms of specified aspects or factors, no? Mao ni siya ang tracer study. Ngano nga nag-come up ko with such a research? Tungod kay ako nagatuo nga ang performance of the graduates in the ministry will also indicate the performance of the College of Theology. Hence, para sa akoa, importante to conduct or to administer a tracer study. So ang tracer study gikan sa word nga trace, i-trace kinsa ang graduates, asa sila karon, unsa ang ilang nahimong impact sa community. Tama ba, Pastor, ang ako ang pagkasabot sa tracer study? So, unsa man karon ang nigawas nga mga unsa ang nahimong significance niini, ang results niini, unsa man ang mga recommendations. Okay, sige. Una, moadto ta dito sa objectives, na? Objectives sa mao nga study. Objectives, no? Usa sa mga katuyuan sa mao nga tracer study, mao ang pag-ascertain, to find, no, the demographic profile of the College of Theology graduates in terms sa ilang pangalan, sa ilang edad, tuig nga nag-graduate sila, ang ilang home address, ilang mobile number, email address, ang ilang sex, ang ilang civil status, ethnic group, ilang educational attainment ang ilang natapos, ug ang classification ingon nga church worker. Maunay isa sa mga objectives. Ang ikaduha, i-identify unsa nga klase sa trabaho, unsay klase nga trabaho, ilang trabaho, asa sila nagtrabaho, unsa ang ilang mga kasinatian sa ilang mga trabaho, ang ilang designation ug ang ilahang salary rates. Giapil na nako. Ang ikatulo,
mauusab ang pagdetermine sa relevance. Ug moingon ganit ag relevance, applicability, no? Applicability sa ilang ministry, applicability sa following nga factors sa ilahang ministry. Kaning atong theology curriculum. Ato po nang gitan-aw. Curricular and co-curricular activities sponsored by the school and the college. Ang ministerial skills, ang methodology sa pagtudlo, ang mga instructional materials, ug kaning mga forms of evaluation nato or assessment. Ug ato pong i-determine unsa ang mga feedbacks, no? So ang atong mga graduates ilang ipaabot ang ilahang corrective nga information or affirmative nga information kabahin sa atoang College of Theology nga program, no? So mao kana, no, ang mura og katuyuan sa sa tracer study. Ug moingon ka unsa may pagkamahinungdanon ni ining tracer study, makaingon ko nga mahinungdanon kini alang sa mga estudyante, alang sa mga faculty magtutudlo sa College of Theology, sa uban nga mga researchers, sa atong alumni association sa College of Theology, sa mga school administrators ug ang liderato sa atong iglesia. Sa unsang paagi, sa faculty makahatag kini og basihan for evaluation, for improvement of the curricular program nga haom sa panginahanglan sa mga local churches and other related programs. Sa mga researchers, it could serve as one of the materials nga ilang i-consider when they conduct related study for the ministerial formation schools or ministerial formation centers. Sa atong alumni association, maka-provide kini og information asa na ang atong mga graduates para maka-communicate for updating, no? Sa atong church ay sa atong administrators, it could also support in the improvements sa atong curricular program for upgrading and accreditation purposes. Sa liderato usab sa simbahan, makasuporta in upgrading the program to have a relevant, purposeful, applicable, haom nga program. So, murag kana ang na-identify nga significance of the research. So far from the first graduate atong 1973, mga more or less pila nakabuok ang graduates sa SCC College of Theology. From 1973 to 2020, naanatay 314 So graduates. 314 graduates. Sa nagkalain-lain nga programs kay mura og kuan man na bag-o-bag-o naatay AB Theology, unya naay Bachelor of Theology, naapoy Bachelor of Ministry. So part pud na nga na-identify pila ang graduate sa AB Theology, pila ang graduate sa Masters Bachelor of Ministry and Bachelor of Theology. So ang nasakop lang sa research is 104 respondents because up to 2016 lang man. In 2016, niabot na ta og 217 graduates. Pero ang respondents sa maong tracer study, 104 lamang. Okay, so mainly ang tracer study yun is gikan sa word nga trace, i-trace nato asa ang So, atong by- graduates, kinsa sila, asa sila nahimutang, unsa na ang ilang mga trabaho karon o posisyon. And as far as I know, naanatay pila ka graduates nga nahimong obispo, naanay obispo, naanay mga naay duha nga nahimong bishop and conference ministers.
So diri nato makita ang impact sa College of Theology. Unsa man ang atong padayon nimo nga mga conclusions and recommendations alang niini nga study? Mo adto na ko sa recommendations, dili na sa interpretation. Depende, if Okay, pwede. sige. Kung tanawon nato sa akong giingon kaganina, ang ang akong gihimo is ang instrument sa mao nga study kanang survey questionnaire. Ang survey questionnaire mao gigamit sa pag-gather sa data. Ang akong gihimo, hard copies of the survey questionnaire were given ni adtong mga pastors, atong mga graduates nga nag-attend sa 2017 Pari Tapas Assembly nga nagagikan sa Lanao, Pagadian, Sibugay, Usamis, Davao, Cotabato, Surigao conferences nga gipatigayon dinhi sa Southern Christian College. Kadtong uban nga wala makatambong sa 2017 Pari Tapas, atong gipaningkamutan nga ang questionnaire moabot usab sa ilaha unya ang igihimo during sa ilang OCWO gathering, United Church Workers Organization nga gathering sa mga conferences, gigamit kini nga higayon aron usab didto na lang ipasa ang ilahang mga gi-fill upan nga mga survey questionnaires. So, mao to nga nakalikom ta og 104 respondents. Ang instrument composed of 4 parts. Ang sama sa akong giingon kaganina, ang first part is katong demographical profile of respondents. Ang ikaduha, ang ilang employment history. Unya, ang ikatulo, factors relevant to the graduate's present assignment. Kani specifically nag-concentrate siya dito sa atong course offerings. Unya, ang pinakalas, suggestions gikan sa ilaha on how to improve the College of Theology nga program. So, murag kana ang kuan, no? Kana ang mga methodology. Unya, kung muadto na ta dito sa results o sa iyang interpretations, sa according to age, no? Dili na nako basahon tanan. Ang kadaghanan nga respondents nagbilong sila sa ages 26 to 30, and that is ikaduha da na. Ang primero is 56 to 60 years old. Nya out sa 104, 15%.4. Unya gisundan kini sa ages 26-30 and ages 51 to 55, which is 15%.4, no? So mura kana sa edad. Okay. Unya sa tuig nga nag-graduate, ang kadaghanan gyud is 2017, no? That is 8.14%, 2003 8.14, pito lang baya na ang nag-graduate ana, no? Mga pito, pero kung ikuan mo sa 104, mao ni ang kuan, ang nikabat, no? Pinakadaghan nato nga ni graduate. Ang pinakagamay kaning 1.16, daghan ni nga mga katuigan na alay usa dito sa mga respondents. Unya, kung muingon ka nga dito sa ilahang sex, kadaghanan sa respondents male, that's 51.92%, ang female is 48.8%. Unya, ang ilahang ethnic group, ang kadaghanan gyud Cebuano. Nagpasabot pa pud ni nga mas daghang lalaki nga pastors nga graduate. Kung atong basihan gyud ang atong record, mas daghan gyud ang ang lalaki. So that means
paspasan gyud nato ang pag-encourage pod sa mga kababayin-an Bitaw, nga no? mamastor. Kay kung tan-awon nimo kaning atong graduate sa kaning umaabot nga tuig, usa lang gyud ka babayi. Ang atong graduates Yes. karon nga school year, duha ra out of 9, duha. Unya out of 11, isa ra gyud ang bayi. So kinahanglan ta og mas daghan pang mga kababayin-an nga mosulod sa pagpamastor. So any concluding statements conclusion sa research, and unsa ang imong mga recommendations? Oo, no? Sige. Sa conclusion, sa kinatibuk-an, akong nakita nga ang atong graduates, no? Ang atong graduates as a whole, as a whole, the graduates are doing good and they are happy about the curriculum, the instruction of the College of Theology. However, some of the respondents offered some suggestions. Naa sila'y mga suggestions for the department to consider seriously aron ma-improve ang performance sa department, especially in producing quality, committed, and faithful graduates for the ministry. Kung kung naapay time, akong i-identify ang pipila lamang, no, ka mga suggestions nila. As to the theology faculty, mao ni. Okay, theology faculty unsa man? I-sustain ang highly qualified, specialized, and skilled faculty. Og hatagan unta pod og scholarship grants for them to be able to advance. Mauna sa So ang naghangyo nga na scholarship grants nga maka-advance sila dili tong faculty kun dili katong mga estudyante nga ni graduate na. Hangyo sila nga naay scholarship grants. kanang maka-further studies pud sila. Okay. Sa atong teaching strategies, mura og tulo ni kabuok. Mura dagan. Ako na lang basahon, na. Send instructors to seminars and trainings for updating and upgrading needed for their academic growth. Instructors should provide practical applications of theories learned in class while they are still in school. Instructors need to explore different methods, approaches in teaching for the students to be more interested in learning. Unya, diri sa ato ang napani, ingon pud siya nga service learning strategy should be maximized for students to put into practice what they have learned with the guidance and supervision of the faculty. Unya, sa curriculum nato, mao na ni, include basic accounting and bookkeeping in church stewardship. Church management. Clinical pastoral education should be maintained in the curriculum to enhance skills in dealing with people. Integrate agriculture subjects in the College of Theology curriculum so that graduates would contribute meaningfully to the lives of the church members, especially in the rural areas. Unya, kani ang last, add more units in church administration, pastoral care and counseling, so that students would understand better what it means to be an administrator and caregiver, respectively. Yan na po niyo, improve communication skills of students, both oral and written. Add more music courses. Na. Unya, concepts like transformational leadership and servant leadership, i-appeal. Practicum on how to conduct paggamit sa parliamentary rules. Public speaking, students should master the art of public speaking. Maunay, mga suggestions. Kaning uban, o offer Master of Theology program na abot kaya. Okay. So, ang akong recommendation para matapos, no, na
ako naga-recommend nga kaning mga suggestions coming from our alumni should be considered seriously to improve the overall performance of the department as a contribution to church and society. Kaning uban nga mga suggestions, kuan naman nato, gitubag naman nato, na? Okay. So daghan kaayong salamat, Dr. Teresita de la Cruz Ongoy, our Dean, sa imuhang pag present sa Tracer Study sa College of Theology. So, karon dirita sa ato ang second guest, si Reverend Leonida Albutra Kapirig, nga mo present mahitungod sa iyang study on contemporary worship. Pastor, unsa man jud ning contemporary worship? Okay, sa makausap pa, maayong adlaw ka natong tanan. Actually, kini nga research study, mao ni ang resulta, isa sa mga resulta sa akong Master of Theology program. Gigikuha na ako, though online, sa Central Philippine University, Iloilo City. So, nagauluhan kini siya og sa in English, the implications of the non-traditional worship style to the liturgical flow of worship as practiced by the UCCP, or ang mga implikasyon sa dili na andang pamaagi sa pagsimba ngadto sa liturgical o hanay sa pagsimba nga nakasanayan sa UCCP. Kini nga study adunay tulo ka mga specifics nga mga objectives. Una, nga diha mismo sa pundok sa United Church of Christ in the Philippines, ma-define o ma-redefine o masabtan sa tanang mga, kung mahimo man gani sa tanang mga miyembro niini, ang mga elements of worship nga gigamit. Kay ngano man, daghan sa mga kasinatian sa mga kasimbahanan, particularly sa akong mga naagian nga 7 churches, daghan sa atong mga church members dili maka-identify o dili nila ma-express unsa man ang klase o way of worship nga atong ginasunod, especially kay nagagikan man gud ang atong mga membro o makadungog po sila sa lain nga mga pamaagi sa uban nga mga denomination, makaingon talaga pareho ra man mi. No, so ingon ana ba, so ma-define o ma-redefine o mas masabtan nila unsa man ang mga elements. Ikaduha, ma-examine ang mga non-traditional worship style ug masabtan nila, particularly sa among mga conference, sa Western Mindanao Conference, kay mas ang leaning sa among mga young people didto sa non-traditional, meaning to say, kay ang naandan nato sa UCCP the traditional way of worship. So Unsa man tong traditional way of kanang worship? nagasunod gid ta anang sa flow of worship nato, din sa atong traditional dili pwede nga wala tay liturgy nga sundon, dayon there is that so-called solemnity. Unya kay ang atong mga young people nowadays, di Gusto man sila nila gusto kasi og naglingkod, gusto sila nga kanang paugnat sa kusog. paugnat o sa ilang kusog. Tapos gusto sila nga kanang mga kanta nga dili Naay- gikan sa himnal. Okay. Dayon daghan nga kanang murag mga maka-exercise sila ba. physical movements. Unya kay against man na sa atong mga hamtong-hamtong nga mga membro sa simbahan. So mao na siya. Dayon ang ikatulo nga objective niini nga mas masabtan ug matinguhaan ba unsa kaha ang implikasyon nga himuon nato nga aron mas masabtan ang atong tradisyonal nga dili siya unsa ni, dili siya sukwahi or dili siya kawadon ba sa mga, especially sa mga young people, kay mao gini ang nahitabo nga mas gusto sila leaning kanang gitawag nilang non-traditional, which vis-a-vis pariharan siya sa term nga contemporary, nga ang understanding which is being practiced by other denominations. So mao na siya. So kaning tatlo, dayon ang significance ani nga research study, unang-una gyud para ni sa atong mga estudyante sa College of Theology diri sa Southern Christian College, then para sa mga pastors, particularly diri sa duol, no, particularly diri sa
annual conference sa Cotabato or Cotabato Annual Conference og mga churches niini kay mas dali nila man ma-access ang material. So mao ni dako og mahimo po ni siya nga ma-supplement ba diha sa ilang padayon nga pagtuon kay bali kung naa sila mga topic or subject about worship, so dako ni siya og gamit. Dayon ang methods, actually gihisgutan naman ni Dr. Tess ganina unsa to ang descriptive research, no? So kini siya nga research, this is also more on descriptive research na diin gigamit niini ang content analysis. Do part sa research do na koy gihimo nga mga interview through call and through sa ako ang mga estudyante sa worship. Tungod kay akong nakita nga especially sa present generation kay sila manggod to ang mas dunag naipanghuna-huna ba nga mismo gani sa atong mga kami nga pastor, dili po sila gusto nga kanang mingaw ra jud kaayo ang simba kay mao man ay ginahuna sa mga membro nato nga kung traditional gani sulim unya ang atong bagong generation kay dili kay Gusto sila nila og sub og unsa do na kanay hapon to nga movements flow na pero daghan. daghang movements ana ang lahang Daghang pagsabot. Murag na apoy misconception, misunderstanding of the term solemn. Kay Yes. ang solemn, what does it mean by solemn? Quiet ba? O Mm-mm. kuan? Dili man, no? Kay kung tan-awon magud nimo sa kuan, ang solemn worship, solemn kanang sincerity of the worship. Yeah. So siguro kana ang angayan nato ipasabot no dili lang sa mga UCCP kun dili sa tanang Tanan. mga churches nga kung moingon Mm-mm. tag solemn dili lang tong kinahanglan soft ang music way magtingog-tingog kun dili mag-focus ta didto sa unsa ka sincero ang atong pagsimba. So kay mao man na ang ilang nasabtan ko especially sa mga hamtong-hamtong na nato. So in particular kini nga study dako gud kaayo og tabang nini ang daghan nga mga resources sa mga nauna na pud nato nga mga writers about worship. Dayon part pud nini sa akong giingon katong mga nag-gather po nako nga mga information particularly sa mga churches kung saan nagka-problema aning kinatawag nato nga leaning sa uban nato nga mga church members. Mobalhin. Oo nga na anong wala man ni sila gasimba ani nga for example kay naka-base man gani siya sa mga conference na ay 3 or 4 ka worship services. So mostly ang mga youth tuwa sila adto tong gitawag nga contemporary worship. So now nahimo to siya ba nga sinugdanan wherein nga diha sa naamang gud sila hiniusa gid nga simba niya dili sila makakita kaayo og mga batan-on diadto. Siguro sakto tong giingon ni din ngayon na naay misconception on the term solemnity. So part na siya nga dapat mas masabtan og ma-come up pod ma-analyze sa mga churches no in the future. So mao na siya ang methodology ani nga Oo. Parte sa Research. methodology, mangutana lang ko. So, kani manggod nga research, no? Murag hisgutan nimo ang contemporary ug ang traditional. Sa ato pa, imong giistudyuhan ang duha, no? Naa kay focus group sa contemporary, naapod kay focus group sa kaning traditional para makita nimo no unsa ang unsa ang kalainan ug unsa pud ang kinahanglan pagyud nga himuon para makaabot anang ginaingon nato nga sincerity in worship. So naay mga focus groups, no? Oo. Tapos tinuod na siya dayon it is more on sa pagsuta na anang duha it is more on unsa man ang dako nga task and function sa church workers in that particular church and sa mga hamtong in relation sa pagpasabot pod sa naabay kalainan or just misconception aning duha kay actually this is being practiced and dili man pud ta makaingon nga ang naay lining lang nga na ang mga youth. There are also young adult and some CWA and UCM nga gusto pod. So misconception gid actually ang dako ana siya nga unsa tawag ani hinungdan nganong usahay na mga churches nga dili nila masabtan ba unsa naman di ang way na to sa worship, no?
So mao ni siya nga ni come up ani nga research. Pero actually ang pinaka-purpose gid is makapangita og mga implikasyon. Unsa man ang mga aksyon nga himuon tungod kay naa man ni siya nga existing nga nahitabo sa simbahan. Na ay gusto katong Oo. traditional, na ay gusto Na- katong contemporary, Contemporary nga or a katong mix of both. oh. Oh, So unsa man ang nahimong implikasyon. implications. Okay, sige. So far sa naka-up nako ani nga research, uban pod sa dako nga tabang sa akong mga advisors ani, mga pastor pod nga ako apong na paabutan ani gikan sa mga conference ug uban nga mga young people and even sa atong mga kami nga mga church workers. Dili gid sayon ang paghunahuna at the same time pag-lead sa atong mga young people nga kanang at the same time pod nga dili nila ma-misinterpreta as well as ang atong mga adults nga dili pod ma-misinterpret, no? So meaning to say nga na ay risgo gyud at the same time sa part sa pastor dapat dublihan pagyud o triplihan pagyud ang pagpalalom sa pagsabot niini atong worship life sa simbahan, no? Dako kay na siya. So in other words, ang gihimo o ang himuon actually kay ako man ni siyang gipaabot ato nga mga churches. Ang gihimo nila nangayo pug ko ani nila kung unsay ilang gihimo tungod kay ni abot manggod ang time nga nagka-conflict. Una, implikasyon mao nga kay existing man ni siya. So kay dako man to siya nga simbahan. Na ay simba sa alas 6, simba sa alas 9, og simba sa alas 5. Now, kaning simba sa alas 5, mao ni gitawag nila og contemporary or non-traditional worship. Non-traditional worship. O pero wala pod nila giwala ang elements sa traditional didto. Meaning to say, gi-enhance lang nila, gidugangan lang nila og elements sa non-traditional. Meaning to say, katong gusto man sila og naay praise so-called nga term nga praise and worship type, Oo. di ba part man na sa worship na kay Mm-mm. gusto man gid ang mga batanon ana. So gibutang na siya dayon ang pastoral team ni ana nga simbahan o katong mga gitumbok na kong mga simbahan nga nag-abot niini nga mga problema maong na-come up ni siya, gibalik nila lantaw unsa man ang dagan, unsa man ang interpretasyon sa mga church members anong gitawag nato og contemporary worship. That is why gihimo kini siya nga party sa Christian Education Ministry sa church nga gihimuan ba og part sa curriculum nila kay haron mapats up gyud na siya nga mga rifts ba mga gaps between members. Una, ang gi-appeal na din ha sa mga discussion during Sunday school, Bible studies, unsa man ang history sa worship, unsa man ang theological perspective sa worship, particularly sa atua. Then, gi-appeal po din ha pagtuon ang different hymns nato sa atong simbahan kasi ang ato ang mga young people particularly mas gusto man sila ng so-called gitawag nato nga hill songs. Diba nga kanang dili mga melo, dili mga basta ka dili gikan sa himnal, Oo. no? Kanang makapaugnat gid nila. So part na siya nga gistudyuhan and then himuan po ni siya og part sa curriculum nga tudluan ang mga young people, tudluan ang different CROs ba, church related organization kung unsa gid ang ato ang dagan, unsa ang story sa dagan sa atong pagsimba sa UCCP. So in other words, dako kaayo og task ang mga church workers nga mga assign niini nga mga kasimbahanan. So dako ni siya og tabang nga ma-widen pod ang perspective, no? Siguro ko para mas klaro atong hangyoon si Pastor Nida nga i-define lang niya for the sake of the listeners unsa ang traditional, unsa ang contemporary. So mako ba ma-distinguish which is kuan. Okay, so kay implication man ni siya sa non-traditional to the traditional. Kung maingon magud ta og traditional,
kato akong gingon lagi gay na kung traditional we are just focus on kung unsa man nakasulat da sa liturgy nato kanang katunaandan nga ang liturgy sa UCCP from prelude to postlude wala kay daghan kay nga movement maora i-follow ra gid to nimo whereas kung sa then ga-follow ka sa music which is more gikan sa mga hymnals then wala kaayo daghan nga tindog o unsa pa na dinha nga o movements whereas ang non-traditional or contemporary usually ang mga churches or ang mga group of people diha sa church nato nga nagpractice ni ana wala kay sila gagamit og flow nga naa sila'y liturgyng ginagunitan. More lang gid dito although sa ato ang traditional na nagamit naman pud ta og PowerPoint. More didto ra gid sila tapos gi-shortened nila ang uban nga parts sa traditional. Dayon wala na kaayo gigamit o wa nila gi-adapt kaayo ang mga hymns didto sa mga hymn singing as part of the worship. Dayon kay kung maingon ta og traditional sa traditional nato wala biya ng banda drum sets wala nang daghan kaay nga mga instruments nga saba kay during worship whereas dahil sa contemporary mas gusto ang mga young people na niya gusto sila nga naay daghang leaders diha nga mag-lead nila di ba so ingon ana Unya katong mga praise and worship yes songs. naa sila na nga mga leaders whereas sa traditional isa ra ang ato ang mainly nga liturgical leader ana nga pagsimba gawa sa pastor. So mauna siya ang buot pasabot anang duha nga diin mao din ay hinungdan nga nung tungod kay wala pa masabti kaayo ba or mas naka-ignite sa ilaha tong the other non-traditional way of worship no dayon Naabatay way kay nag-ingon ta nga na traditional na ay non-traditional or contemporary way of worship nabakay na ma-present nga mga way nga ma-bridge nato ning duha okay so nga walay ma-left out. actually part na siya sa pag-come up gid sa implication and conclusion as well as recommendation ni ini nga research. So, akong padayonon to ganina, part day sa implication ani nga naay monthly monitoring sa tanan nga mga CROs, particularly adto mga young CROs o people. church-related Yes. organizations. Kay haron makuan sila especially adtong naabitay tendency nga adi ko masimba karon oy kay dili contemporary. Kani abot man na sa point nga ingon ana ang pagbati na ba sa adto nga grupo nga mga bata na. In other words, dako kaayo og task ang Christian education sa church niini nga gitumbok no. So, Para ma-bridge. haron ma-bridge ang mga nahitabo nga kay actually nang abot man gid sa point nga miingon ang mga tigula nga di pud sila manimba during sa contemporary. Dito ra gid sa sila metong mainly himuon. sa dito sa traditional ra gid sila. So niini nga research mao ni ang ning come up nga solution. So actually katong mga tao nga ning abot gid sa point nga nagabangi sila sana sila gitapog sila gigather sila gipasabot sila do akong giingon gayud na naman to implication mao ni ang pagahimuon no nga mas pasabot nila nga either what way or what kind of worship magi-adapt nila ang mapasabot sa ila ba nga unsa man di ang pinaka-importante diha sa worship nga masabtan gid nila along sa ilahang pagtuon adtong murag himuan magud sila modular trainings ba sa way of worship aron mas masabtan nila and at the same time dili sila mahawa malayo kay naaba yung ginawala ani So sa segundo naagyoy murag study nga Yes. i-conduct ang simbahan ang simbahan unsa gyud ang worship
Yes, ang Mas worship. masabtan pag yun ni nga ang worship day daghan og lain-lain nga. Oh, in other pamaagi. words, mas masabtan nila nga ang worship cannot and must not be categorized as traditional or contemporary. So diha mas mapasabot sa ilaha nga ang worship o ang mga worshipers diha sa pagsimba dapat ilahang ma-find ba ang belongingness to each other do different ways tungod kay usahay magud pud sa ato ang mga personal background sa atong tradition nga gigikanan ingon ana usahay manggod na ang nakahimo ba nga unsa na magkabulag-bulag na hinuon ta sa understanding. So mao ni siya ang konklusyon ani nga study nga ipasabot nila nga ang non-traditional style of worship dili kawad-on diha sa traditional way of worship sa UCCP. Meaning to say, usa ni ka pa maagi nga ma-breeds balik ba. Ang himuon gyud is naara na siyang traditional, mas pwede pa gani ma-enhance ang traditional pinaagi sa paggamit sa ubang nga elements nga naa sa non-traditional or contemporary. Klaruhon siguro nimo unsa na nga elements para masabtan. For example, karon kay ang pagsimba naa man na din nga gusto sila nga once in a while dili lang puro nga gikan sa hymnal. That is why part diri sa ako ang gibutang nga conclusion nga naay mga special worship services sa church o ani nga mga church nga maggamit pod sila og mga elemento nga dili para gikan sa naanda nato ba. So for example, daghan man sa atong mga churches o sa among mga churches ito nga dili gusto nga naay drums nga gamiton during worship. So naay mga special occasion gikasabutan na siya sa simbahan nga i-aplikar na siya Nga In walay all- drums o nga naay drums. og naapoy a drums. So actually So naay mga gipasabot na siya. occasions nga Yes, pwedeng mo gamit or naay mga occasions nga dili siya. Oh, yes. gamiton. O haron lang nga Ma-cater. ma-cater og ma-patch up og mas masabtan ba nga dili man na siya maoy babag nga sanay tama madampin hinuon ba ang unity sa church nga instead nga diha sa worship pag unify man pag unite man no. So mao na ang nahitabo nga kana nga church karon wala na namalik na to sila, namalik na tong mga gusto gyud gay nga didto ra sa katong giingon nato nga didto sila atong non-traditional no. So mo na siya. So tungod nakita nga dili di ay tungod sa bag-o nga ilahang nakuha nga way of worship nga nakapahimo nila nga alof o sa dili pud sila nasabtan sa mga old kundi kay usahay manggod kita manggod nag-presume lang ta ba nga nakasabot ra sila dayon wala ra to siya kalainan sa atong tradisyon nga usahay di ay tungod ra pod for example sa ato sa generation nato nga nakaabot pod ani amingon pud nga okay ra man pero moabot nga point usahay nga nakaingon na ang uban nga olds nga unsa man mo nagsunod pa mo sa UCCP way of worship or dili na. So maurag na ingon ana. So na mas napasabot sa ilaha mapasabot sa ilaha nga diha sa pagsimba dili ta magbinagsabagsa, dili ta magkanya-kanya ba. So instead nga mapasabot diha gikan sa church workers, Christian education unsa man gyud ang way nato nga sundon. So in other words, dili babag ang non-traditional way of worship aron mabulag ang grupo diha sa simbahan kung dili mas nakapa-enhance hinuon pa ni sa way of worship. So in short, na-re-educate ang mga church members ug natawangan pagayod sila nga mas mo grow pa sila sa ilang spiritual life ug mao ni ang mga recommendations. So part sa gi-recommend nako ug hopefully mapaabot pud ako na ato mga churches nga mag-prepare o maghimo og module ang kanang mga churches ug usa ka enriching worship life sa church. Then pangalawa,
mag-conduct og study circles in local churches nga mag-develop og deeper appreciation sa different worship styles. No, aron mas masabtan na dayon katulo to include contemporary worship elements diha sa traditional worship flow sa worship sa UCCP. Dayon number 4, to help the non-traditional worshipers appreciate meaning to say mga young people nga maka-appreciate siya sa atong way of worship. Sa way of worship. Okay, usahay ang atong mga young people ko during worship kung hymnal gani dili man kay manganta, no? So tudluan gid sila ana. So kato akong giingon ganina na ay mga panahon or mga occasion diin i-blend to traditional and non-traditional way of worship sa church. So in other words, usa kini siya ka pamaagi nga kini pod nga material mas ma-widen ba, ma-open up ang atong mga churches as well as mas ma-more pod, ma-prepare pod ang atong coming church workers diha sa simbahan. So, in other words pod nga, traditional or non-traditional worship styles should lead people to practice the presence of God diha sa mga worship services sa atong simbahan. Okay, daghan kaayong salamat, Pastor, sa imuhang gipaambit nga imuhang study on traditional and non-traditional or contemporary way of worship. Sa imong gipaambit nga mga pamaagi kung unsaon nato nga ma-bridge kining duha nga walay ma-left out o walay moingon nga I don't belong. So mangita ko og simbahan nga I Makater belong, ako. no? Nga usahay ang sad thing is mao ni usahay ang nahitabo og daghan ang mga kasimbahanan nga nakasinati niini. Realidad ni siya. So hinaot nga kani nga study makatabang gyud sa pagpalig-on sa atong mga kasimbahanan bisan og dili UCCP bisag unsa ta nga simbahan Yes. nga mapabilin ang atong paghiusa diha sa ato ang pagsimba sa atong Dios. Nasayod ko nga ang atong mga tigpamati karon basin na apay mga pangutana labi na ang atong kung doon natay mga pastors karon nga namati kung naamoy mga dugang pa nga mga questions sa mga pastors nga namati karon pwede kung kahibalom pwede ninyo nga ipadala direct sa amoa sa College of Theology or pwede mong mutawag sa ato ang telephone number 2299631. Usbon nako 2299631. Ang inyong mga concerns mahitungod sa worship, mahitungod sa atong mga graduates sa SSC College of Theology kung asa ni sila karon unsay impact nga nahimo sa College of Theology i-direct kini kanamo nga mga pangutana. Tawag lang mo sa number nga gihatag. Usbon nako 2299631. Ug daghan kaayong salamat sa atong mga guests karon nga episode nato. Reverend Dr. Teresita de la Cruz Ongoy and Reverend Yunida Albutra Kapirig. Ako ang inyong host, Reverend Glorylyn Ostoy, nga connected po sa SSC College of Theology. Maayong udto kanatong tanan.